Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. May karanasan ka ba na may nakita kang isang taong pagod na pagod? Kaya lang wala kang magawa, nakatingin ka lang. Minsan, nung ako po ay nasa Hong Kong pa, nagtatrabaho bilang OFW, ay ginagawa ko na itong pagbabahagi ng mabuting balita, refleksyon. Noon ay tawag ko telegospel. Kasi idadial mo sa telepono ang isang numero at maririnig mo yung 1-minute reflection ng gospel for the day. At ginagawa ko ito matagal pero hindi ko alam kung meron kayang epekto ito sa iba o mayroon kayang tama lang ba na ituloy ko o hinto ko na. At nung minsan ako ay nagsimba, may lumapit sa akin isang OFW, isang nanay, umiiyak. Pero yung iyak niya ay may halong tuwa. Bakit? Dahil siya ay nagpapasalamat sa akin dahil yung araw daw na iyon, na bagsak siya, gusto na niyang tumalon doon sa building na pinagtatrabahuhan niya. Mataas na floor ng building sa Hong Kong. Gusto na niyang tumalon. Gusto niya magpakamatay. Kaya lang, hindi niya alam kung paanong nangyari. Biglang naidayal yung telepono niya at naidayal yung telegospel. Pero bago siya tumalon ay pinakinggan niya muna kung ano yung tumatawag at yung telegospel ang narinig. At sabi niya, parang kinausap ako ng Diyos. Kaya para akong nahimasmasan at hindi natuloy yung aking pagpapakamatay. Sa Ebanghelyo ngayon, kapatid, ay nakita ni Jesus yung maraming tao na pagod, lito, na maraming may sakit. Kaya naawa siya. Karoon siya ng compassion na tinatawag. At dahil sa sobrang awa niya, ito ay nagtulak sa kanya na gamitin niya kahit yung mga ordinaryong tao para isugo, para sila na ang yung hindi niya kayang abutin dahil sa dami ng kanyang ginagawa, ay kaya nang abutin ng ordinaryong tao. Binigyan niya sila ng lakas at yung mga ordinaryong tao naman ay magbigay ng pag-asa para magpagaling, magbuhay ng mga patay, magpalayas ng demonyo. Kaya yung awa niya ay ganun din yung nararamdaman natin sa tuwing tayo ay naawa sa isang tao na wala tayong magawa. Kaya lang tandaan mo kapatid, na binigyan ka rin ng Diyos, binigyan ako ng Diyos ng lakas, kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo para magbigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya nga, ang hamon ng Diyos sa atin ngayon ay tawagan natin yung mga taong alam natin na nalulungkot. Kumustahin ba? O i-text natin yung mga taong sa tingin mo masaya, lagi nagpapatawa, pero alam mo deep inside them, merong kalungkutan. O yung mga taong may karamdaman, maano man lang yung bisitahin natin siya at kumustahin, kahit hindi tayo magsalita. Panalangin natin ang tahimik. Napakalaking bagay na yun na nagawa natin ang pinapagawa ng Diyos. Kaya kapatid, hindi na kailangan ikaw ay maging relihiyoso, tao ng simbahan. Kahit sa ordinaryong buhay natin, ay kaya nating gawin ang pinapagawa ng Diyos na misyon sa atin. Kaya kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon, napakaganda, simpleng, ordinaryong tao, kayang gustong gamitin ng Diyos. At ikaw yun at ako, kapatid. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. At iniling ko lang po na mag-like tayo, mag-subscribe at please comment tayo para maraming mabless at ibahagin po natin ang ating daily gospel reflection. Ngayong Sabado ay enjoy natin para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating sarili. God bless and God is good.